Hello, magandang araw mga kababayan ko at welcome na naman sa ating YouTube channel, Depensor Katoliko. At tatalakayin natin ngayon mga kababayan ko itong mga nagkalat na naman sa social media na mga atake sa ating simbahang Katoliko na sila ang nagsasabi na si Constantino daw ang siyang founder ng Iglesia Katolika base sa kanilang his history. Yan. Sasabihin nila na sa history daw si Constantino daw ang Emperador Constantino daw ang founder ng Iglesia Katolika. Ngunit ang kanilang ginagawa ay nangunguha lang ng pambalot ng tuyo doon sa palengke upang ipambulag sa kanilang inosenteng mga miyembro. Gagawin nila itong his history. Magbasa sila ng mga history, ngunit kanilang lilikotin, gigibain nila yan upang ipapalabas nila na ang simbahang Katoliko ay founded by Constantine. Gaya nito mga kaibigan, ito. Ito. Ayan. Po tayo. Ayan po. Bakit po ba napunta sa Roman Catholic Church ang mga kasulatan at sila po ang nag-compile? Okay. Samantalang ang author po ng banal na kasulatan, which is the Bible, ay mga Israelita. Noong 70 AD, mga kapatid, sakop ng Roman Empire ang Israel ng pagbaba ni Kristo. Noong 70 AD, tuluyang nilusob ni General Titus ng Roman Empire ang Israel. Ano ang ginawa? Giniba ang templo. At ano ang ginawa? Pinagnanakaw. Kinuha nila ang mga kasulatan doon at dinala sa Roma at inusig ang mga Israelita. Kaya po ang mga Israelita nagkalat, nabuha sila sa mapa. At dahil makapangyarihan ng Roman Empire, ayun, naging dominante po masyado ang Roman Empire. At itinayo ni Constantine the Great ang The Roman Catholic Church noong 313 AD. Noong 1st century po, Roman Catholic Church lang ang nag-exist. Bakit? Hindi pwede ang iba, i-release kayo, papatayin kayo. Kaya po sila nanatili. Yung katotohanan. God bless us all. Yan. Yan po ay isang evangelist ng Sabadista mga kababayan ko at pinapakalat na naman yung video na yan sa mga ignoranting mga miyembro ng siktang iyan. Ayan. Doon kasi sila maniniwala sa mga chismis. Kayong mga siktang sulpot, magbasa kayo ng history, dapat doon sa totoong historian. Hindi po yung gawa-gawa lang ng mga pastor ninyo na mga bulaan. Yung historian na yung kanyang content ay tinatanggap sa mga nagsilakihang mga university. Hindi yung tinatanggap lang ng mga uto-uto ninyong membro. Ganyan po. Dito tayo po sa sa Woodrow Daily by Bart D. Ehrman, the University of North Carolina, Chapel Hill. Sa kanyang libro na pinamamagatang Constantine's Victory and Rome's Conversion to Christianity. Yan, matutunghayan na po natin dito mga kababayan ko. Magbasa po tayo ng history, hindi po makikinig sa mga his history. Yan. Ito po mga kababayan. In 305 CE, Diocletian decided to abdicate the first Roman emperor to do so. Okay? Noong 305 CE, nagpasya si Diocletian na magbitiw ang unang Romanong emperador na gumawa nito. He wanted his senior colleagues in the west of the empire, Maximian, also to abdicate at the same time. Nais niya na ang kanyang senior na kasamahan sa kanlura ng imperyo, si Maximian, ay magbitiw din sa parehong oras. Okay? Tuloy po natin mga kababayan. Thus the seniors
Galerius and Constantius. Ito po si Constantius, ito po yung tatay ni Constantino. Became the senior emperors in the east and west respectively. Kaya ang mga junior Galerius, kaya ang mga juniors Galerius at Constantius ay naging senior emperors sa silangan at sa kanluran ayon sa pagkakabanggit. Kaya sa dakong huli napili sina Constantine and Maxentius sa Mirito sa ilalim ng tetrarchy ni Diocletian ang panuntunan ng apat. Yan po ang sinasabi mga kababayan. Yan sa ating pagpapatuloy. Maxentius seizes Rome the next year as Constantius was suddenly dying. His junior Severus was to ascend to the senior role. Sinakop ni Maxentius ang Roma sa susunod na taon habang si Constantius ay biglang namamatay. Ang kanyang junior, si Severus, ay aakyat sa senior role. The new junior emperor to replace Severus was to be chosen based purely on merit and as per tetrarchy was not to be related to any of the other three ruling emperors. Yan po ang sinasabi. Ang bagong junior emperor na papalit kay Severus ay pipiliin batay lamang sa merito at ayon sa tetrarchy ay hindi dapat nauugnay sa alinman sa iba pang tatlong naghaharing emperador. Yan po ang kanyang sinasabi mga kababayan. Taas natin. But in a surprise move prior to his death, Constantius appointed, ito pong binabasa ko po mga kababayan ko, wala pa po dito si Constantino yung tatay po muna niya. Constantius appointed his own son, Constantine, yan, ito na po, for the position. Ngunit sa isang sorpresang hakbang bago ang kanyang kamatayan, hinirang ni Constantius ang kanyang sariling anak, si Constantine, para sa posisyon. Ito posisyon ng pagka-emperador mga kababayan. That was a big problem, especially for sons of others of the emperors. Iyon ay isang malaking problema lalo na para sa mga anak ng iba pang mga emperador. Nagka-problema po ito mga kababayan ko. The original senior emperor of the West, Maximian, had a son, Maxentius, who like most sons of emperors wanted the imperial rule for himself. Ang original na matandang emperor ng kanluran, si Maximian, ay may isang anak na lalaking si Maxentius, na tulad ng karamihan sa mga anak ng mga emperador ay nagnanais ng imperial na pamamahala para sa kanyang sarili. Taas natin mga kababayan. He was angry and jealous that Constantine had landed one of the 4 slots, but he had not. And so Maxentius took matters in his own hands and seized imperial office by seizing power over the city of Rome itself. Yan po, taas natin. Siya ay nagalit at nagsisilos na si Constantine ay nakarating sa isa sa 4 na mga puwang, ngunit siya ay hindi. At kaya kinuha ni Maxentius ang mga bagay na kanyang sariling mga kamay at inagaw ang katungkulan ng imperial sa pamamagitan ng pag-agaw ng kapangyarihan sa lungsod ng Roma mismo. Yan po ang kanyang sinasabi mga kababayan. Hindi po to gawa-gawa ko
Hindi naman ako marunong, hindi naman ko historian, mga kababayan. Hmm. He called himself and an emperor and claimed that he was on equal status with the other four. So now the role of four had five. Tinawag niya ang kanyang sarili na isang emperador at sinabing siya ay nasa pantay na katayuan sa iba pang apat. Kaya ngayon ang panuntunan ng apat ay nagkaroon ng lima. Over some years, the two senior emperors, Severus in the west and the Galerius in the east, both unsuccessfully tried to dislodge Maxentius from his fortified city, the capital city of Rome. Sa loob ng ilang taon, parehong hindi nagtagumpay na sinubukan ng dalawang matataas na emperador, si Severus sa kanluran at Galerius sa silangan, na palayasin si Maxentius mula sa kanyang nakukutaang lungsod, ang kabisira ng lungsod ng Roma. Yan po mga kababayan. One of them, Severus, the senior to Constantine, eventually died in the effort. He was not replaced. Okay. Ang isa sa kanila, si Severus, ang nakatatanda kay Constantine, sa kalaunan ay namatay sa pagsisikap, hindi siya pinalitan. Okay mga kababayan, dito na tayo sa kanilang labanan. Constantine and Maxentius battle for Rome. Constantine then ruled the west alone, divided his time considering what to do about the usurper Maxentius in Rome. Finally, in 312 CE, he decided the time was right. Constantine marched his army across the Alps, made for Rome and the city prepared for battle. Okay. Si Constantine ay nagmarcha sa kanyang hukbo sa kabila ng Alps, ginawa para sa Roma, at ang lungsod ay naghanda para sa labanan. Yan mga kababayan. In anticipation of the assault, Maxentius made one rather sensible move. Sa pag-asama ng pag-atake, gumawa si Maxentius ng isang makatwirang hakbang. He had all the bridges across the Tiber that provided access to the city destroyed, but then he made a second decision that was disastrous. Sinira niya ang lahat ng tulay sa buong Tiber na nagbibigay ng daan sa lungsod, ngunit pagkatapos ay gumawa siya ng pangalawang desisyon na nakapipinsala. Instead of stealing the city for a siege, he decided to come out in force to face Constantine's army in the field. Sa halip na nakawin ang lungsod para sa isang pagkubkob, nagpasya siyang lumabas sa puwersa upang harapin ang hukbo ni Constantine sa bukid. But with the bridges out, there was no way to cross Tiber, nor to favorable battleground. Ngunit sa labas ng tulay, walang paraan upang tumawid sa Tiber o sa paborabling lugar ng labanan. Itaas natin mga kababayan. Hence, Maxentius had a temporary pontoon bridge built next to the recently destroyed Milvian Bridge. Kaya naman nagkaroon ng pansamantalang pontoon bridge si Maxentius sa tabi ng nawasak na Milvian Bridge. He marched his army across it, and they engaged in battle. Pinatawid niya ang kanyang hukbo at nakipagdigma sila. Constantine forces outmaneuvered him. Nalampasan siya ng mga puwersa ni Constantine. Maxentius' soldiers were backed up against the river with no place to go.
ang mga sundalo ni Maxentius ay napaatras sa ilog na walang mapupuntahan. They desperately tried to cross the pontoons in a beeline for the city, but under the crushing weight, the bridge collapsed. Yan. Desperado nilang sinubukang tumawid sa mga ponton sa isang beeline para sa lungsod, ngunit sa ilalim ng bigat ng pagdurog ay gumuho ang tulay. Yan mga kababayan. Many of the soldiers of Maxentius himself drowned in the Tiber. Marami sa mga sundalo at mismong si Maxentius ang nalunod sa Tiber. Constantine entered Rome the next day as its rulers and as the emperor of the entire western half of the empire. Pumasok si Constantine sa Roma kinabukasan bilang pinuno nito at bilang emperador ng buong kanlurang kalahati ng imperyo. Yan mga kababayan.